na mga kasangbahay at ang oras ay 6:35 a.m. Sana po ay masarap ang gising ninyo at ready na kayo for our exciting activities. Kaya naman ay handang-handa nang ipakilala sa inyo ang ating special guest at isi-share ang ating mga good news dahil mas masaya ang umaga dito sa Good morning! Unahin na natin sa ating listahan ang magpapaganda or magpapadagdag sa ating song playlist. Ay. Isang heartfelt song kasi ang ipanghaharana sa atin ng ating special guest na si Ino Pineda. Uy. Kaya abangan ninyo mamaya mga kasambahay ang kanyang newest single at syempre ang inspiring journey as an artist. Guwapo naman Ino Pineda. Kaya Parang kamukha niya si Piolo. Ang gwapo. Guwapo ng side profile. Tingnan natin mamaya kakantahan tayo ni Ino. Pero bukod dyan, hindi rin mawawala sa ating daily activities ang health reminders. Kaya may mga mahalagang pag-uusapan tayo tungkol sa iba't ibang preventable disabilities at mga dapat tandaan para maiwasan ito. Abangan natin ang iba't ibang factors na yan sa ating usapang pangkalusugan. Yun. Para mas masaya naman yung morning natin, mga kasangbahay. Siyempre, isang masarap na dish ang ituturo sa atin mamaya kasama ang ating guest na si Chef Rita Bakilat. Good morning, Chef! Yeah, good morning, Chef. Diba? Naku, masarap na naman yung ihahanda ni Chef para sa atin. At mo, sige na. Sige na, ako na. Ako na daw, sabi nila. Ako na daw dito. Okay, ganyan naman. Alam ko mukhang mapupuno yung morning natin kasi syempre maraming talented and hardworking peeps dito sa studio natin. Shoutout naman sa kanila. Sa kanilang tatlo. Camera natin dyan. Ang galing palipat-lipat ng camera Kaya talaga sa nga pinakain. grabe, napakasipag. Dahil dyan, meron akong tanong para sa inyo. Kung kayo ang tatanungin, pagdating sa iba't ibang aspeto, ano yung mas mahalaga? Yung pagiging talented ba o pagiging matyaga? Pagiging matyaga sa akin. Kasi minsan yung talent kahit meron ka na nun, kung hindi ka magtatyaga na i-improve, di ba? Oo. Mawawala at mawawala yung sayang yung talent, di ba? Pero kung matyaga ka, kahit nga minsan di mo yung talent, natututunan kapag matyaga eh. Kaya nga galing na kumasta ni Tini. Matyaga eh. Nadadaan sa ano eh, no? Sa practice. Pinilit. Magaling ba siya kumanta? Matyaga. Good job. Good quality naman yun Oo, ikaw ba? Yung talent ba natututunan? Merong mga talent na talagang hindi lahat. genetics na mana mo talaga. Talent, skill natututunan. Ang skill ang Ay, natututunan. okay. Sige, ano na lang ako, talent. Hindi, so- mabait na lang. Parang sa choice. Gano'n na lang, meron ka bang skill ngayon na talent ng iba na natutunan mo kasi pinagtyagaan mo? Wait lang, ang daming impormasyon. May skill ka. Skill ka ngayon, na talent pero ng talent iba. yun ng iba. Pero pinagtyagaan mo tapos naging magaling ka doon. Ako, wala akong masasagot. Magaling ka na mag-magic. Eh kasi humble ako eh. Ay, humble ka ba? Magaling ka mag-magic. Baka mamaya Di ba maniwala. yung cards na alala mo? Parang may naisip mo kay Joshua. Feeling ko matyaga na lang. Kasi naisip ko nga, hindi ko malam kung saan ako magaling. Pero Magaling kahit ka hindi ako, Yo. maarte lang. Pero kahit na hindi ako, kumbaga di ko masabing magaling agad ako. Pero nga, pag nagtyaga ka, parang unti-unti mahuhon mo rin naman. Diba naalala mo kwento mo sa amin na sabi mo, nung nag-aartista ka, wala ka namang family na nag-aartista talaga. Meron pala. Meron? Hindi ko alam. Sino? Hindi, mga lola-lola ko, hindi ko na alam. Artista pala. sila? Ang galing. Mga extra. Meron pala, late mo lang nalaman. Dapat in-update mo Hindi kami. ko alam eh. Ang amazing. Late na yung alam namin, matagal mo ng kwento yun. Ikaw, te. Ako din matyaga din naisip ko. Kasi tama nga yung sabi ni Tini, kahit na may talent ka, pero hindi mo siya ginagamit, parang madali siyang kalawangin. Di ba ganun nga, halimbawa, sumasayaw ka, tapos matagal ka nang hindi sumayaw. Parang ang hirap ibalik nung Siguro matagal ka na hindi kumanta kasi. Dapat lagi ka kumanta. Lagi ako kumakanta every day of my life. Yun pala eh. Kumakanta ako. Kaya lang hindi ko nga alam bakit gano'n. Pero yun talaga, nung bata kasi ako, meron mga
talent yung ibang tao na naiinggit ako. Like. Oo. For example, yung ate ko kasi nung bata kami, magaling siya mag-drawing. Tapos nainggit ako kasi, ay, ang galing na ate ko mag-drawing. Tapos nainggit ako, nagda-drawing din ako, tapos nagpe-painting ako. Mas matyaga lang ako sa ate ko, kaya ako yung natuto. Tapos siya, Okay. hindi niya masyado na-hone Oo nga, skills no? niya. So, inggitera ako, yung mga kaklase ko ng high school, di ba, mga magagaling sila mag-gitara. Nainggit ako kasi ang galing nila mag-gitara. So, nag-aral din ako on my own, tapos natuto ako. So, I think nga, mas Tsaga nga maganda talaga talaga. pag O, diba? Tsaka yung isa pang dapat meron inggit. Pero mabuti na Joke lang yung mga kasambahay ha. Wala pa Yung mas magandang klase term naman doon. ng ano. Mabuti Healthy na Healthy inggit. na inggit na parang gusto ko rin matuto nun. Pero wag mangunguha. Ganon. Siguro ano na lang, inspired. Yeah, inspired na lang. Ang mahalaga talaga na maging matyaga. Kasi yung iba, pag kunwari talented nga, nagiging complacent na sila na, talented naman ako, magaling na ako sa ganito. So, hindi na sila nagpa-practice, hindi na sila nagtsatsaga. So, yun nga, kinakalawang. Kaya maganda pa rin na mas maging matyaga tayo mga kasangbahay. Huwag natin isipin na, hinog na tayo dito kasi ang kasunod ng pagiging hinog, di ba? Kabulukan na. So, ayaw natin yun. Ayan, sige, kayo naman mga kasangbahay. Kayo naman tatanungin namin, ano po ang sa tingin nyo ang mas mahalaga? Talent or pagiging matyaga? At bakit? I-comment nyo lang po ang inyong mga sagot sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa kaya. I-comment mo na! May naisip lang ako Ano, bigla. ano? Parang hindi pala pwede kapag kunyari surgeon ka ganyan. Ano? Kailangan talent pala dun. Ay, Hindi pwedeng matyaga lang. Dok, operahan mo na ako. Magaling ka ba? Matyaga lang. malay mo naman yung iba. Di ba? Parang kailangan may galing pa rin. Hindi, ano ba yun? Hindi naman excellence yung talent eh, no? Sige. Matyagang magaling na kailangan. May gift, ganun. Ayan, Talent is a ayan. gift, di ba? Gifted. Dumako na nga tayo sa ating good news for today. Mahalagang announcement mula sa Government Service Insurance System o GSIS. Ipinatupad na ang pagtaas ng funeral aid ng ahensya mula sa dating 30,000, ngayon ay 50,000 pesos na. Ang one-time assistance claim na ito ay magka-cover ng mga pumanaw mula July 13, 2026 onwards para makatulong sa mga pamilyang naiwan ng yumao. Ang mga pwedeng makakuha nito ay ang mga sumusunod, mga active qualified members, separated members entitled to future separation or retirement benefits, ang mga old age pensioners, selected retirees ayon sa Republic Act No. 1616 at 8291, at ang mga nag-retire bago ito na isabatas kung sila ay may nai-render na at least 20 years of government service. Isa lang ang qualified claimant na makakatanggap ng 50,000 pesos at ang priority ay ang legal na asawa o anak na aako sa bayarin ng pagpapalibing. Kung hindi naman kasal o walang anak, ay pwede po itong i-claim ng ibang tao na magpo-prove na sila ang nag-shoulder ng funeral expenses. Para ma-claim ang assistance fund, kailangan i-present ang death certificate, valid government ID, at iba pang requirement documents ng GSIS. Malaking tulong sa mga members ng GSIS kasi hindi ko lang alam kung magkano yung mga plans ngayon sa mga funeral homes. Pero yung 50,000 pesos, ko medyo updated ako dun sa mga presyo ng mga ano ba tawag? Libinga, yung mismong place. libingan. Kasi Yung bukod dun sa may funeral fee, yung paglilibingan din, 'di ba, meron ding gastos. At minsan yun yung mas mahal, 'di ba? Yung lugar na paglilibingan. Kaya yung 50,000 pesos siguro malaking na to mababawas din sa mga gastos ng ating mga Ang mahal pala mamatay, no? Kaya Ang nga, hirap din pala. Yung akala mo katapusan ka na, hindi may gastos dami pa rin, last oo. gastos pa Kaya rin. malaking tulong to. Dahil nga, syempre, pinagdadaanan nila. Medyo mahirap ang pinagdadaanan. Kasama na yan sa pinag-iipunan ngayon kahit buhay ka pa. Yung iyong funeral service. Pero mga kasambahay, meron din tayong magandang balita para sa mga job seekers naman. Hiring kasi ang Development Academy of the Philippines o DAP ng Project Officer 1 at Project Officer 2 sa Program Operations Group ng Center for Strategic Futures o DAP-CSF.
Ang mga requirements na kailangan para mag-apply ay mga sumusunod. Application letter na nakalagay ang ina-applyan na position, plantilla item number, salary grade, office, division at section na naka-address kay Ms. Reynalyn T. Padsoyan, ang manager ng Human Resource Management and Development Department. Duly signed and updated 2026 Certified Scanned Copy o CSC Personal Data Sheet na may recent passport-sized picture at thumb mark na may complete information. CSC Work Experience Sheet, electronic copy ng transcript of record, electronic copy ng proof of civil service eligibility and or valid professional regulation commission o valid PRC license o rating o proof of payment or schedule ng appointment para po sa PRC renewal license. Certified true copy ng performance rating sa last rating period o ang katumbas nito for external applicants mula sa current o previous employer if applicable lang po mga kasambahay. Kailangan i-compile ang mga documents na ito sa PDF file na hindi lalampas sa 100 MB at ang file name ay dapat nakalagay sa format na last name, first name _ position, title at item number. Tandaan na ang mga application na hindi kumpleto ang documents ay hindi ipaprocess ng ahensya. Paalala lang din sa mga applicants na maximum of 2 positions lang ang kanilang pwedeng applyan. Ang deadline naman ng applications ay hanggang sa July 18, 2026, 5 p.m. na lamang po. Kaya para sa kompletong detalye at link ng application form, hanapin lang ang kanilang Facebook post sa @dap.edu.ph. Uy, marami-rami rin naman yung mga position, pero marami-rami rin yung requirements natin mga kasambahay kasi syempre kailangan dito nung CSC ninyo, 'di ba, yung PRC ninyo if applicable dun sa ina-applyan nyo. Kaya dapat maiayos na natin lalo na dun sa mga magre-renew pa lang nung kanilang mga CSC and yung PRC nila. So, ayusin na po natin kasi hanggang July 18 na lang po itong application. Ito, may good news naman tayo para sa ating mga commuters. Simula kasi kahapon, July 13 hanggang sa July 31, 2026, ay pwede nyo nang gamitin ang inyong MySSS card powered by RCBC Discartec para maka-avail ng piso fare para sa mga qualified LRT2 commuters. Pagkabayad nyo sa counter, regular fare muna ang ibabawas at ibabalik naman ang sobra sa 1 peso within 3 banking days. Hanggang 8 beses naman ang peso ride ang pwede nyong ma-avail o piso ride ang pwede nyong ma-avail kada araw. Kaya sulitin yan mga kasangbahay. Para naman ma-download ang Discartec app at malaman ang promo mechanics nito, bisitahin lang ang kanilang Facebook page na @Discartec. Yun lang. Yun lang pala. Discarte. Yun. So, sa mga nagko-commute at merong MySSS na Discartec card, ayan, pwede nyo po yung magamit sa inyong pamasahe at pambayad sa LRT. Mababalik naman pala. So, kung meron Sabihin, kailangan may laman. Hindi pwede Yes. walang laman kasi 3 banking days pa mababalik. Inamiss ko tuloy yung ID ko nung senior high. Ganun din yung ID ko dun sa school dati, kung san-san ko lang tinatap eh. Piso? Hindi naman May piso, laman. pero discounted siya kasi discounted. student ka din, ganun. Ang saya lang, nakakamiss. Wala ko yung piso fare na to sa Ako rin nga na-excite ako. At yan po mga kasangbahay ang ilan sa ating advisories for today. Narito naman ang ating weather outlook for today. Sa Metro Manila, 25 to 32 degrees po ang temperature at 20% po ang tsansa na umulan. Huwag kalimutang uminom ng sapat na tubig para maiwasang matuyo ang inyong mga balat at lalamunan dahil sa sobrang lamig o init. Pero ngayon kasi makulimlim pa eh. Talagang parang inaasahan pa rin natin na parang may mga drizzling pa siguro ng mga pag-ambon-ambon. Kasi meron ulit bagong bagyo. Yes. Nakakapasok lang sa PAR si Bagyong Josie. Ay, nako. Abangan natin kung... Talaga? Kasi di ba nung last umalis si Inday, Inday. may bago tayong visitor. Si Sana Bagyong bisita Josie. lang. Oo, Na-impeach na yung Inday, may bago naman. si Josie naman tayo Si ngayon. Josie naman Pero tayo. sana wag naman masyadong malakas din. Kasi nga, recent. Ito sa amin, nag-suspend kahapon dahil
nagbaha-baha sa Hagunoy. Grabe yung taas ng ano. Pero magla-landfall kaya? Wala pang balita. Wala pang balita. Kakapasok lang daw. Kasi si Inday hindi nag-landfall. Baka ito ang mag-landfall. Hindi Huwag naman. yan. Oo. Sana wag naman. Pero ito, punta na naman tayo sa Cebu. Ito, 80% chance na umulan ngayong araw at nasa 26 to 33 degrees ang temperature. Kaya make sure po na secure ng inyong mga anak, pati na rin po ang inyong pets sa malakas na hangin o daloy ng tubig kapag bumaha. Sa bandang Davao naman, 60% chance of rain with 25 to 33 degrees ang temperature. Hindi pa pwedeng maglaba sa labas ng inyong tahanan. Kaya mag-stay na lang muna sa loob ng bahay at gumamit na lang ng dryer sa paglaba. O effective yung mga dehumidifiers. True. Sakaling kasi pagka ganito, umulan, hindi natutuyo yung mga damit syempre, tapos nangangamoy. Gusto Effective ko nga- yung mga dehumidifier. Gusto ko nga rin maglaba ng sapatos. Hindi ako makalaba kasi ang... Sabay mo na sa akin. Sabay mo. Kawawa naman yung Parang hindi akin. na malalaban yung iyo. Yung sa akin parang pang baha na to eh. Dati white yan eh, pero ngayon gray na. Kasi... It's two-toned. Oo. O sa mga taga Baguio naman. O yung mama ko nandyan ngayon. Ay, wow. Isang araw lang daw sila doon umalis kaninang 2 a.m. O, Ano? diba? Sabihin Panis- mo, uwian tayo ng pine tree. Baka hindi na yun umuwi. Mauwi ka ha. Pero sa mga Baguio peeps natin dyan, 60% rin ang chance of rain at 17 to 23 degrees ang temperature. Kaya bantayan po ninyo yung announcement kung cancel ba yung mga klase o yung inyo pong trabaho bago umalis ng inyong bahay. Huwag rin kalimutang magdala ng bota, payong o kapote at flashlight kapag lalabas dahil mas mahirap po makakita kapag makapal ang hamog. Kaya stay safe and informed mga kasangbahay. At ang sunset naman natin ay naganap kaninang 5:34 ng umaga. Sunrise. Kung maliwalas naman ang ulap, ay abangan natin ang sunset. Nauna agad yung sunset. Mamaya po, 6:29 ng gabi, abangan niyo po yan. Nauna daw yung sunset kasi kahapon. Kahapon pa nga ni. Ay, ang cute. Narito naman ang ating question para sa mga kaka-join lang sa ating live. Sa tingin mo, ikaw, ano ang mas mahalaga? Talent o pagiging matyaga? At bakit? Share your answers below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! That's right! Yes. Oh, ito, abangan nyo na mamaya ang ating interesting features sa pagbabalik namin. Yes. Kaya nasusunod. Good morning, mga kasangbahay! Good morning, Kuya! At syempre, kasama niyo po ulit ang inyong munting kasinera. Pero bago tayo magluto ng ating bonggang dessert, narito po muna ang ating price update sa bantay presyo ng Department of Agriculture as of July 13, 2026. Ito po, ang ating kadiwa rice ay nasa 20 pesos pa rin po ang kada kilo. Ang imported po na bigas ay nasa 48 hanggang 61 pesos per kilogram. Ang local rice po natin 45 hanggang 60 pesos po ang kada kilo. Sa atin pong mga karne, ang baboy 101 pesos hanggang 381 ang kada kilo. Sa mga isda, ang galunggong 266 ang kada kilo niyan, mga kasangbahay. Sa mga gulay, ang ampalaya 112 pesos per kilogram. Ang kalabasa 67 pesos ang kada kilo. Ang kada kilo naman ng sitaw 123. Ang talong 88 pesos at ang kamatis 119 pesos po. Sa mga spices, ang bawang ay napakataas, 148 hanggang 341 pesos ang kada kilo. Ang pulang sibuyas, 88 hanggang 107 pesos per kilogram. Ang puting sibuyas naman po, ang kada kilo niyan, 102 hanggang 135 pesos. Ang sili naman, 184 pesos per kilo. At ang luya, 142 pesos hanggang 176 pesos per kilogram.
Ang iba pa nating commodities like refined sugar, 81 pesos per kilogram. Ang itlog po, 8 pesos per piece. At ang mantika, 100 hanggang 160 pesos per liter. At yan, no, lagi nating paalala mga kasangbahay, syempre kahit na medyo nakikita natin na parang mataas ang presyo ng mga bilihin po, magpa rin tayong magtitipid po ng mga kinakain natin para fully nourished pa rin yung ating mga pangangatawan sa lahat ng mga ini-intake natin po ng mga pagkain. At syempre, ito na, para turuan tayo ng kanyang masarap at sweet na recipe. Makakasama natin today ang isa sa favorite ko na special guest ko palagi dito sa kusina, ang cooking instructor at chef consultant, walang iba kundi si Chef Raytel Magila. Hello po. Good morning, Good morning, Chef. Miss Ira. Chef, bali kayo sa Yes ating po. mga- Okay, magandang umaga sa ating mga televiewers at sa ating mga kasambahay today po. Yan, sobrang favorite ko talaga to si Chef. Chef, dito ka na. Magsasap Ano po bang tayo. i-prepare natin for today? Ano bang ating dish for Yes, today? this is a dish or a dessert A from a dessert, Chinese because okay. it's a longan glutinous rice balls. So we have only 6 ingredients, Oh. Okay po. including our boiling water. Okay. And then meron pa ako ditong ginger, Okay. and then goji berries, brown sugar, and the main ingredient is the longan and our galapong, yung sa bilo-bilo po. Yung yung Ginagawang bilo-bilo. It's- parang palitaw din Yes po, siya, parang chef. palitaw, Okay. yes. And then, ang benefits po kasi nito, tamang-tama ngayon sa atin kasi maulan at Oo. mabagyo. Kasi ang ginger is maganda para sa Ay, oo, very soothing no, Yes sa po. throat. And then, yung longan and goji berries is good for immune system. Okay. So, Okay. very beneficial siya, Chef, no? Kahit na iniisip natin na dessert. O Yes sige, po. Chef, start na tayo. Paano ba natin na i-prepare ito? Okay, yung ating ginger, kailangan umamoy or ma-infuse yung lasa in goji berries. Okay. And our longan. Yan lang po. Sabi, no? So, ganun lang po siya kabilis gawin. Ayan. Pero Chef, itong longgan ba, parang wala siyang certain parang time na pag pinakuluan, papait na siya. Wala naman po. Ah, Yes, okay. wala siya po. Pag na-overcook, walang problem. Ilang minutes po natin siya Mga 2 minutes po. okay, ganun lang kabilis. Yes. Tapos ito, Chef, paano ba prepare itong galapong? Yung galapong, just glutinous rice flour and then water. Para sa bilo-bilo. Tinatansya lang siya. Okay. And then, nagpakulo ako ng water. Tubig. And then, pag lumutang na siya, meaning luto na yung Ay, ating ganun lang galapong. pala siya. Yes po. Ang bilis lang pala. Yes po. All my life, ang alam ko. Ang hirap-hirap gawin itong galapong. Okay. So, may nabibili na kasi sa supermarket na mga ready. ready-made? Yes po. Okay. And then, ayan. So, ilalagay ko na yung ating galapong. Wow. Ay, grabe. Sobrang interesting naman ito. Parang first time ako nakakita Yes. ng ganito, Chef. Sa mga na- Chinese restaurant po, deserve this one. And then, our brown sugar. Ayan. Then, hayaan lang nating ma-dissolve yung sugar. Then, ready to serve na yung ating longan with glutinous Okay. balls. Pero Chef, ito, pwede ba itong lagyan nila ng yelo, ganun? Yes po, pwede Tapos siyang parang po. milk? Yes, yeah. Okay. Optional po. Sobrang bilis lang naman ito. Nagulat ako. Ito na siya. Tapos, Yes, Chef, po. ano dapat yung i-expect namin na lasa dito? Hindi naman siya ganun katamis, yung ginger, saka yung mga goji berries. So, dapat refreshing medyo po. refreshing Yes po, din, refreshing. soothing sa throat. Yes. Tapos, ano bang lasa ng goji berry, Chef? It's aromatic, mabango po siya. Okay. So, kaya konti lang din yung Yes po, nilagay konti natin. lang, para hindi siya overpowering. Okay. Pero Chef, dito, sa may glutinous rice balls natin, kailangan ba lulutang din siya? Actually, luto na po siya, no need naman po. Okay. So, kapag Na-dissolve nilagyan na lang yung natin sugar. siya, ano na siya? Ready to serve na po. Nakalubog Yes na yung po. glutinous rice balls. Opo. Okay. Baka kasi mamaya tayo ng mga kasangbahay natin, bakit di lumulutang yung yung galapong? Okay. So, ito, Chef, once it's boiled, Yeah. na-dissolve na yung sugar, okay na siya. Yes po, ready to serve. Tapos, kailangan ba natin siyang i-cool down once Pwede siyang i-serve? warm, like yung sinabi nyo, pwede siyang lagyan ng yelo. Okay. So that's why I bring it's another snack na ititurno natin, mga sige. Chinese hopya and mooncake. Sige, papakita natin yan, Chef, mamaya. Pero ito, mga kasangbahay, ito yung isa sa final natin Finished na product. Yung napalamig na natin, yung cold na, ano nga tawag Longan with glutinous balls. Okay. So, ayan, napakadaling gawin.
gagawin ko to sa bahay, chef. Pero ito, chef, bago tayo, dalhin natin sa mga kasama itong Longan glutinous rice balls natin. Chef, para sa inyo, ito tanong ko, ano yung mas mahalaga? Talent o hard work? Ako po kasi it's both kasi talent is isang magandang panimula. And then ang pagiging matyaga po is siya yung para mas lalo tayong tumutulong para mas lalo tayong maging matagumpay at umunlad. Ay, tama yun. Chef, Both. ako natanong ko lang, kayo ba alam nyo na noon na parang meron kayong talent sa pagluluto? Yes po. So that's why I keep on going sa mga trainings, 'di ba? Lagi kong kinukwento sa Correct. makeup room. O ito, magte-training naman ako sa next month, something like that. Para mas lalong ma-improve po yung talent. Totoo. Alam niyo si Chef, sobrang tiyaga talaga nito kung saan-saan siya nakakarating para lang mag-training, para lang din ma-hone yung talent Yes, niya po. bilang isang chef. At yun nga, nagtuturo din kasi si Chef, kaya kailangan he keeps on learning po. para mas maipasa niya mga bagong knowledge. Napakagandang sagot. O kayo naman, mga kasangbahay, sa tingin ninyo, ano ang mas mahalaga, talento or yung pagiging matyaga? At bakit? Share nyo naman ang inyong sagot sa ating Facebook Live at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, Chef, basahin natin. I-comment mo na. O, halika. Puntahan naman natin ngayon ang ating iba pang mga kasama. O, si Tini Bells! Excited na kami dyan, Chef! Kasi never pa nag-fail si Chef na pasayahin yung umaga natin sa masasarap niya ng mga foods. So every time na nandito talaga si Chef, ang sarap lagi ng pagkain. Napaparami yung kain namin. Tama. Kaya looking forward to that, Chef. Pero ito mga kasambahay, isa sa mga tumatak na kanta sa atin ay yung may kwento at pusong nakapaloob sa bawat lyrics. Kagaya ng mga kantang ginawa ng ating makakasama ngayong umaga. Yay! Isang singer-songwriter ang sasamahan natin sa pag-celebrate ng kanyang new song release at birthday. What? Here's Ino Pineda to perform his latest single, Walang Iba. Simula una, ikaw nang ipinipinta. Puso at sa isip ko, huwag ka na sanang lumayo. Hindi na alintana, ang isip mo'y magpagpa. Kaya ang tanggapin, mawawala ka sa aking piling. Siguro nga'y walang ako inaasar. At kahit pa ika'y malayo, di na matanaw, ikaw pa rin ang sinisigaw. Walang saysay mga dalangin ko kung di ikaw ang bubuo sa buhay na walang kahulugan. Pangakong di ka saktan. Meron bang pangangamba? Nalilito ka ba o sadyang napag-isipan na pinipili mo ba ako? Kung merong anilangan, sana'y ako na sa puso mo. Walang iba, oh, walang iba, walang iba. Hindi na aasa pa. Ikaw na laging hanap ng suko, mapipok ikaw ang sigaw nito. Wala sa plano ang mahulog sa'yo, hindi na magbabago. Meron bang pangangamba? Nalilito ka ba o sadyang napag-isipan na pinipili mo ba ako? Kung merong anilangan, sana'y ako na sa puso mo. Nalilito ka ba o sadyang napag-isipan na pinipili mo ba ako? Kung merong anilangan, sana'y ako na sa puso mo. Walang iba, sa puso mo'y walang iba. Sabihin at hindi na aasa pa. Hindi na sapat.
you so much for that wonderful performance, Mr. Ino Pineda. And syempre, bago tayo magchikahan, gusto mo na naming bumati sa'yo kasi birthday mo pala. Happy birthday, Ino! Grabe, dito mo sinelebrate kasama namin ang iyong birthday. Pero bago tayo magkalimutan, please greet your fans and your viewers, our Everyone, viewers. sa mga fans natin and who's watching, thank you so much for having me here. My name is Ino. I'm from Germany and I'm a model and I'm a singer. Dahil sinabi mo na taga-Germany ka, dapat batiin mo sila in German. Einen wunderschönen guten Morgen, jeder, der gerade zuschaut. Galing! Ang sarap pakinggan, no? Parang very mayaman yung tunog. Tama. Pero nakakatuwa kasi you grew up in Germany, pero ngayon nandito ka at sumusulat ng OPM. Yes, I'm here and pursuing career modeling and singing. Yes, but that's right, I grew up in Germany. Kaya pala, kanina sabi namin side profile pa lang Sabi doon ko, sa ano. ang gwapo ni Ino. Parang yung features mo, hindi pang Filipino, but you are pure Filipino, Yes, right? actually I'm pure Filipino. Yeah, a lot of people think that I'm not Filipino, but I am pure Filipino. My dad is Kapampangan and my mom is Ilongga. Oh, galing. For sure, maganda at gwapo din ang iyong mommy at daddy. Grabe. Pero ang galing kasi double celebration ngayon dahil birthday mo na, tas may bago ka pang single. Yes. So, kumusta naman yung pakiramdam na sabay nating ipagdiriwang, no? Yung pag-release ng, ng single mo and now, birthday mo pa. Anong Yes. pakiramdam mo? It's actually my my third single I released. I have 2 singles before. My first one was also an OPM song. And I started as a live streamer a few years ago on a Filipino music platform so I was able to communicate and to get to know Filipino artists. That's the reason why I was able to produce Filipino OPM music, because my mom sings too, and when I started singing, I listened to my mom, and so that's when I got in touch with Filipino music, and I love Filipino music. That's nice. Pero si mommy mo ba ay kumakanta rin siya? She does. Yeah, I think it's every Filipino. We love singing, right? Yung mga Pinoy. And at home, karaoke machine. So that's when I got in touch with music. How about yung song mo naman na Walang Iba? Kasi since it's your first Yes. single, ano ba yung kwento sa likod nito? Bakit at paano mo siya naisulat? First of all, this song was written by Ellie. Shout out to Ellie. She's from London, the UK. The song is speaking about dating someone or getting to know someone, actually, and it's about expressing the love that you have for someone, pero bigla nag-iba ang isip ng tao. So suddenly, nawala ang tao sa'yo, but actually you are ready to commit for the next thing. Hindi So pa it's siya actually- ready. Ganon. Siguro, that's the question that the person has, like why? Anong kulang? Ganon. Yeah. Pero curious naman kami kasi paano ba nagsimula talaga yung music journey mo? Like bago yung sa live streaming, ba talagang nakikitaan ka na ng potential sa pagkanta? Paano talaga siya nag-start? Sa school? Kumakanta ka na ba? Yes, actually, back then in Germany, when I went to school, I started dancing, modeling, singing, but towards Filipino music, it really started when I got introduced to the live streaming app, which is a Filipino live streaming app. That's when I went to the route, like more to OPM. But were you able to write songs or sing songs in German? Kasi 'di ba, parang since yun yung parang doon ka talaga lumaki, doon ka talaga nagkaroon ng parang interest, 'di ba? I mean, when it comes to music, I'm open to anything. What sounds good to my ear, it doesn't matter what kind of language. Siguro one day, I will be able to sing. I mean, I can sing in German naman, but it's just more that I find Filipino music and English music more suitable for me. Tsaka Because- mas ramdam yung Mas maramdaman. I mean, I feel German music naman din, but it's just different. It has a different touch. Yeah. Iba yung atake. Ibang atake, Oo. yeah. Pero matagal ka kasing nakatira sa Germany. So curious naman ako, paano naka-apekto yung pamumuhay mo ron sa paano ka nagsusulat ng music? Paano mo ina-express yung sarili mo sa pagkanta bilang isang artist? And now, nandito ka sa Pilipinas. Yeah. Paano
Ano yung kaibahan na nandito ka talaga, exposed ka dito sa environment sa Philippines? Yeah. Namimiss mo ba nandun ang sa Germany? compared dun sa nasa No, Germany? actually, no, that's the funny part. I just grew up here 5 years and then most of my life in the Philippines. But me growing up here, my first 5 years, it has so much impact on me, my lola and my lolo and my family. So for me, it's not just coming to the Philippines for music and modeling, it's also my home. So it's yeah, that's why I'm also here, you know. And when it comes to the music naman, I'm very grateful that I was able to communicate and to connect with Filipino artists because they're helping me to express and to put it into reality with my concept that I have, that I share in German, but I'm not, because hindi ako fluent in Tagalog, so they helping me to translate it in Tagalog. Ang galing, para sa 5 years pa lang nandito sa Pilipinas, ang galing mo magtagalog. Oh, Really, amazing. yeah. Ang hirap lang nung siguro ng transition, nung nagsa-start ka na ulit na magsalita ng Filipino. Yes, actually the funny part is when I went to Germany, bigla nawala ang Tagalog. Like, parang nakalimutan, deleted. But when my mom, she had Filipino friends and they had Filipino kids, I was listening and then doon bumalik, like by listening. And then, Bilang naman isang Filipino artist na nasa abroad, ano yung pinakamalaking hamon or challenge sa pagpapatuloy ng iyong music career? Ano yung mga challenge na kinaharap mo as someone living in Germany Yeah. and now, ngayon, nandito ka sa Pilipinas, Yeah. you're trying to create music, you're trying to create impact now in the music Yeah. industry. What is the challenge and the most parang beautiful opportunity that you had here in the Philippines? Siguro I feel like people are more creative and open here in the Philippines and it's more colorful when it comes to creativity because of the culture differences. And I just can relate more to the art and the creativity here of the people and the musicians than sa Germany. Yeah. Yeah, I think it's also a culture thing. Yeah. Because they're more business-oriented. Sa Germany. Sa Germany. Yeah. Dito sa Pilipinas, hindi pwedeng walang kantahan. Kahit Exactly, saan, yeah. kahit Yung nga, kailan. yes. Diba? Fun dito sa Philippines. Yung grabe magaling mga Filipinos. Filipino. Yeah. Tapos minsan I mean, pinapanood mo lang sila, hindi ka singer talaga. Di ba? Pero grabe yeah. kang bumire. They just wanna have fun and then grabe ng bosses, even mga Bata. Yeah. So yung puso mo nandito dahil doon. Yes, Kasi sobra. feeling, yung pagiging mahilig mo sa kanta, Yes. na-relate mo doon sa pagiging Pilipino mo Yes, talaga. yeah. Connected talaga ang kanta at Pilipino. Yeah. Yes. How about your mom? Is your mom also here in the Philippines with you? No, she's in Germany. Oh. Yeah, I have family here naman. But my mom is in Germany. Yeah. Pero sa mga viewers, para sa mga viewers nating may pangarap din na gumawa ng music o gustong sundan yung kanilang passion kahit nasa ibang bansa sila, ano naman yung mensahe mo na maibibigay para mahikayat sila na sumulat pa rin ng OPM kahit nasa ang lupalop ka ng mundo? I mean, it takes so much time to create something and it takes a lot of effort and investment. But the most important thing is not to give up, I would say. Because there's always obstacles and circumstances. And there's so much against you that, that you have to prove yourself. But for me, all I can say is not to give up. Because when it's pure, the things that you want to do, your time will come. Yung importante lang, not to give up, not to quit. Because there's so many talented people out there. Even my friends, like, there's so many talented people, and they're not given the chance to try. And so it's not given. Yeah. And wag natin i-rush yung mga bagay-bagay, di ba? Yes, it's a process. Yung pinagdadaanan natin, yan yung magiging kwento natin once na na-achieve natin yung goal natin. Yun nga eh. So it's when you are ready or when you get your spot to share, at least you have something to share to inspire other people. Ano, yung mga fans mo and mga viewers natin, for sure, na-intriga sila sa song mo na walang iba. Saan ba nila to pwede mapakinggan? Where can they, reach you, follow you? They can follow me on Instagram, Connect with Ino. I do live streaming on TikTok also.
And my songs, they're all available sa mga music digital platforms. Okay. And on Spotify, you're Camino. Yes. So that's your real name? No, that's actually my given name from my family. Ah. Diba in the Philippines, everyone has a Yes. Oo, Palayaw. Nickname. Yeah. So you're Camino. Camino, yeah. And then when I started live streaming, they start calling me Ino, like short form of Camino. Okay. But ito, meron kaming added question for you, Ino. Para sa'yo, what is more important? Yung talent or yung pagiging, matyaga or yung having perseverance in doing the things that you want to do? Which is more important for you? Perseverance. Definitely. Because talent, it's in the perspective of a person. Everyone has a different taste naman. Some people might like you, some people might not like you, or it's not their type of music. But most important is to be, believing in yourself. Yeah. Ito mga kasambahay, may tanong din kami sa inyo, kaya share your answers down below sa ating Facebook at YouTube Live dahil mamaya babasahin natin yan isa-isa. Kaya, i-comment mo na! Of course, thank you so much for spending your time, your morning with us. At syempre, birthday mo, pero kasama mo kami. At para masdaman natin ang hugot ng iyong feelings mula sa iyong puso, Ino, let's listen to Sa Tabi Mo. Hindi inasahan na sa akin ay mahulog ka. Wala rin sa plano na muling umibig pa. Dahil sa naranasan ko sa nakaraan, parang ayaw ko nang sumubok pa. Pero heto tayong dalawa, pinili ang isa't isa. Binago mo ang buhay ko, pinatapang mo ang puso ko. Kung sakaling masubok man ating pagmamahalan, ito ang aking pangako. Di kailan malalayo, kahit di masaya, lagi ang nararamdaman ng puso. Di kailangan ng anumang espasyo, kahit sa tabi mo, pwedeng lumago tayo. Kahit ilang beses pa tayo subukin ng panahon, sitwasyong di maglalaman ka. Kapag nanghina ako ang iyong sandalan, hindi mapapagod na maging kalakasan. Di kailan malalayo, kahit di masaya, lagi ang nararamdaman ng puso. Di kailangan ng anumang espasyo, kahit sa tabi mo, pwedeng lumago tayo. Kung ang puso man ay mapagod, nangangamba man ang isip mo, panghawakan ng pag-ibig sa akin at mapit ako. Ating pag-akin ng mundo. Kaya heto tayong dalawa,
Nagbabalik ang Good Morning, Kuya. Ang oras ay 7:29 ng umaga at oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Alam niyo ba na 16% ng world population o 1.3 billion ang may significant physical o mental disability? Hindi madali ang buhay kung meron kang limitasyon sa paggalaw, senses at sa magagawa. Kaya para malaman natin kung paano mape-prevent ang disabilities, makakasama natin si Dr. Maureen Eva Mata, isang convener on accessibility and inclusion sa Move as One Coalition. Good morning po, Doc. Good morning po. At good morning po, Kuya. Welcome back. What? Please greet our viewers po, Doc, na, and introduce yourself po. Yes, hello po sa ating mga viewers sa araw na to. Magandang umaga at mapagpala sa ating lahat. Dok, ano po ba yung mga common causes or factors po ng mga tinatawag natin na preventable disabilities? Yan, napakagandang tanong, lalong-lalo na we will be celebrating the 48th National Disability Rights Week starting this July 17 hanggang 23. So, isa dyan yung malnutrition. No? Dahil sa kahirapan. So, pag hindi maayos yung, for example, may vitamin A deficiency, no? Walang access sa healthcare, for example. Kasi kung tutusin, pwede namang preventable yan. Pangalawa naman ay yung lifestyle diseases, yung mga chronic, diba? Like for example, may hypertension, diabetes, arthritis. Kasi masarap kumain, diba? Mamoy, maka, manok, diba? Yan. So, another is yung unsafe living conditions. It's whether inside the home or pwede rin working conditions na rin natin. Kung hindi naman yung standards natin ay lalo sa loob ng bahay, yung electrical wirings, for example, yung furniture natin hindi ergonomic para sa physical body natin. And of course, last but not the least is yung mga injuries and accidents and road crashes. Naisip ko nga lahat nga to, no? Kaya naman talaga ma-prevent. Yes. Kulang lang tayo sa pag-iingat. Pero ano po ba yung common disabilities naman caused by yung mga prenatal, yung usually yung mga babies talaga, ganun Ang isa dyan yung kapag na-expose for the first trimester, yung mommy na nagbubuntes sa first trimester, for example, yung measles, na-expose siya. So, possible na baby din, no? makuha yan, no? Habang nagde-develop pa yung fetus. Pwede rin yung cerebral palsy, no? Pwede rin yung congenital hearing losses. And kapag si mommy ay hindi umiinom ng iron at folate, possible yung spina bifida. Yes. Ano po yun? Yung yung folic acid, very important sa development ng spines, yung neurodevelopment natin. So marami, these are all prenatal, neonatal, na kaya naman talagang ma-prevent kung maayos lang yung prenatal healthcare, no? Yung mismong sustenance ng nanay, and the mommy, pag sa pagbubuntis, prepare niyo muna sana 6 months to 1 year silang mag-asawa. Dapat pareha silang healthy because the sperm and the egg cell din dapat ay healthy. Opo. Doc, curious lang po ako, yung pagkakaroon po ba ng cleft lip dun sa mga bata, ay preventable din po ba ito? Yeah. Paano ko ba masasabi? Nasa development, si fetal development yan. It depends on paano din ito. Preventable, yes. Pero it's mostly nasa maternal health care pa rin talaga. Parang gaano ba kalusog ang mga magulang nung nag-prepare sila sa pagbubuntis? Kasi usually dalawa, no? Hindi lang yung babae. Kasi syempre the preparation of the pregnancy. Pero may mga other causes din na kung bakit din sa cleft lip at cleft palate din. Nabanggit nyo nga po kayo na isa sa mga factors ay yung malnutrition. Napapasok din dito sa case na po nito na nutrition both ng parents, magre-reflect dun sa health din ng baby. Yes. And usually it's poverty talaga. So yung percentage ng kahirapan sa atin. Patong-patong. Patong-patong. It's layered already. That's why disability right now, when we describe it or define it according to UNCRPD, it's more the rights-based, no? It's the impairment. Ibig sabihin, kakulangan sa katawan,
kasama yung barrier na na-experience na ng taong may kakulangan sa katawan para siya ay makapag-participate on an equal basis with others. So, yun yung ating rights-based disability, definition ng disability sa ngayon. Opo. Dok, kanina po nabanggit nyo na yung lifestyle natin minsan nagkakaroon ng possibility para magkaroon ng disability din ng isang tao. Ano pa ba yung mga common po ng mga disability caused by yung chronic lifestyle? Yes, chronic lifestyle means having a chronic illness, right? So if you're high blood, hypertensive palagi, no, can lead to stroke, no? So paralysis, definitely physical disability yan na pagkakaroon natin. Another is hypertension pa rin, pwedeng blindness. Pati diabetes. Oo, sa diabetes naman, pwede rin blindness or amputation. No? Pag hindi gumagaling yung sugat dahil hindi controlled ang sugar sa body natin. Yan. At marami pa pong the complications on cancer din. Like for me, I'm a bone cancer survivor, no? For 30 plus years already. And then I got amputated. So that's why I have a physical disability. Hindi naman po natin sinasabi to para takutin ng ating mga viewers. It's to raise awareness lang din po na mag-ingat din sa kanilang lifestyle. Kasi hindi natin masyado napapansin na kunyari meron akong hypertension ngayon. Hindi ko nakikita na pwedeng mag-lead ito into a serious physical or disability. Parang isip ko, high blood lang naman ako. Pero kasi nakita po ako ng mga patients na nag-undergo ng mga physical therapy after a stroke, na talagang makita mo, kalahati ng katawan talaga. Kung kalahati ng katawan mo hindi gumagana, malaking disability Yes, totoo talaga. yan, lalo-lalo na sa atin. Lalo kung may lahi talaga sa pamilya, yung mga ganyang klaseng sakit, talagang very important yung lifestyle check ng eating a balanced and healthy diet is very important. So I've been learning already na dapat savory yung pagkain mo ng breakfast, meaning you have to eat vegetable first, protein next, and then the carbs, and then like that. So para at least mas yung spike ng sugar sa body natin, hindi ganung mag-shoot up, ganun din, no? Kasi sanay po tayo kapag ka-almusal yung mga pandesal, pancake, ganyan. Ano pa ba mga high sugar na mga almusal? And cereal, So you have to do away with that actually. No? So eating a healthy, balanced diet wherein it's savory and it's more of vegetable first and then the proteins. And eating like a king or a queen during breakfast. Wow. And then like a prince or a princess at lunch. And for dinner naman, syempre like a pauper or a beggar, sabi nga nila. And then parang ganung cycle para at least maayos din yung pag-balanse ng ating katawan. Lalong-lalo na nagde-detoxify din yung ating internal organs. May mga oras din yan during yung mga times talaga na alam natin, parang tulong din, pagkain and din. Hindi yung kakain ka ng 6 na beses sa isang araw. 6 na beses? Yes. Kasi naisip ko ngayon parang baliktad yung nangyayari eh. Kasi nga, on the go usually, yung mga tao very busy. Sa umaga konti lang ang kinakain kasi nagmamadali. Pagdating ng tanghali, medyo may oras na mag-break, medyo marami. Tapos pag-uwi, tsaka kumakain ng marami. Yes. And at the same time, kakain ng marami, dadaanin naman natin sa exercise to mawawala din. So medyo delikado rin yung ganoon, no? Ano naman po, Doc, yung mga occupational hazards na dapat pong bantayan ng mga manggagawa natin? Pati na rin po ng employers. Kasi syempre, pagka nagkasakit po ang empleyado, apektado din po yung mga boss nila. Actually, very important na dapat sa work environment, like for example, construction, wearing of PPEs like ay mga safety nets natin like the helmet, masks, gloves, Tapos yung lalo yung sa construction din yung sound masyadong malakas. Kasi kaya ang nagkakaroon ng hard of hearing, marami rin sa mga construction workers din natin nagkakaroon ng hard of hearing or deafness, Yung iba naman ay nahuhulog kasi hindi maayos yung occupational and sanitation or health standards po natin, hindi siya pinapractice. Very, very important. For sanitation, syempre, it's part of the health and living conditions natin in the workplace. Yan. And at the same time, yung pag ikaw ay nagkaroon din ng aksidente sa workplace, kumusta yung access mo
sa health services, ikaw ba ay nadadala ka agad? May first aid ba kayo or nadadala ka agad? So yung protection sa sa ER, sa ospital, kasi minsan wala yan. So protection within the environment and within the workplace ay following the OSH. No? Napakahalaga talaga yan. At kailangan lahat ng mga employer natin, lalo sa construction sites, ay dapat very, strict enforcement ang ating gobyerno. Totoo. Diyan. Kasi Yeah. minsan po nakikita ko po minsan mga construction worker, Dok, nakachinelas lang sila. So, ang laki ng chance na, for example, kung malaglagan ka sa paa mo ng maso o kaya ng mga equipment, baka maputol na agad yung paa. So, kailangan talaga, no, careful din tayo. Tsaka binibigyan din natin talaga ng support yung mga manggagawa. Kasi minsan hindi rin naman talaga nila kaya bumili ng safety shoes. Yes. O kaya ng sarili nilang helmet. Saka yung gears talaga, lalo kung may exposure sila sa chemicals. No? Another is yung machinery accidents, lalo kung mga heavy duty na makina yung ginagamit nila, nag-grind, for example, ng mga karne. Diba? So, hindi natin namamalayan yon. Poor yung ergonomics, parang wala na ring ventilation yung pinagtatrabahuhan natin, and then puro kalat, basura. So, nai-inhale din natin yan. So, what's the use of, diba? Magtrabaho ka nga kung may sakit ka rin naman, leading to disability. Gandang point yung na-raise Doc, Mau, na kasi napapansin natin yung mga malulubhang accident na pwede mangyari sa mga workplace, pero hindi natin napapansin yung mga seemingly na parang hindi nakaka-damage, tulad ng sabi niya po, yung sound. Na yung iba siguro hindi pa napapansin na baka mamaya unti-unti nawawala na sila ng pandinig dahil nga exposed sila lagi sa gantong ingay. Yes. Na maganda nga na-raise na awareness na yung mga gantong klaseng mga practices, unti-unti nagkakaroon tayo na dahil nga pwede tayo mag-develop ng disability dahil nga nanineglect natin yung occupational safety. That is and health true, no? natin. Siguro mag-add-ons lang ako for the hard of hearing. Kasi medyo mataas ng porsyento dahil na rin sa paggamit natin ng mga earphones. Sabay, okay. Diba, titignan natin na naglalakad sa kalsada, naka-earphones, leading to Todong road crashes na rin. Diba, doble-doble na, nabingi ka na, nasagasaan ka pa, diba? So, kung titignan natin, dapat ang atin din mga anak, ang ating mga kasama, mga kaibigan, medyo careful din sa paggamit din ng mga earphones kasi it really can lead to hard of hearing or deafness. Pero ito, pag-usapan naman po natin ng road accidents. Ano po ba yung may data po ba tayo kung gaano kataas ang cases ng mga road disabilities caused by road accidents dito po sa atin? Unfortunately kasi, no, yung datos na nagkakaroon ng impairment because of road crashes, parang hindi talaga ganong nakukuha yung bilang. No? Kasi kung titignan mo, actually nagtingin nga ako, no, ang mas nakita nila, ilan ba yung namatay? Pero kung tutuusin, napakalaki ng porsyento sa mga road crashes natin ang nagkakaroon ng physical disabilities. It's either they get amputated, quadriplegic, paraplegic, or bedridden na talaga or comatose na talaga. No? Siguro, we tend to use road accidents, but now it's more of road crashes. Because road crashes is preventable, no? Parang we know the risk, but we choose something else. Like for example, we drive, but we don't use a seatbelt, right? We drive, but we still drink alcohol, diba? We drive, but we don't use a helmet. But we know what will happen to us if we will not be using a seatbelt, if we will not be using a helmet, or if we drink alcohol, or if even we text and drive, right? So that leads to you having road crashes and at the same time affecting also the pedestrians na sa paligid natin. So very, very important na Road crash. Yes, it's road crashes talaga because road accidents unforeseeable to. We don't know when will it happen, kung kailan ka kukunin, diba? We don't know about that. Pero you tried your best, you have all your mitigations, you use your seatbelt, your helmet, you didn't drive, you didn't drink alcohol, or any other drugs, or you also didn't text while driving. Yan ang isa sa mga top siguro ngayon po, yung distracted driving. Pero maganda nga po yung nabanggit natin na road crashes. Kasi napansin ko nga po na almost lahat naman, siguro majority ng mga
mga incidents na pwedeng maiwasan kung hindi nga reckless nga. Kasi nga, recklessness nga naman nag-cause usually ng mga ganitong insidente. So, kapabayaan na nga talaga natin. Yes, and actually there's about 76.6 million losses, no? If we compute it. So economically, mahal talaga, no? Pag hindi maayos yung kalsada natin, pag walang disiplina ang mga drivers, walang disiplina ang pedestrians and commuters sa kalsada, susundin lang naman natin ang batas trapiko, di ba? Yan ang pinakamadaling batas na kailangan nating sundin para ma-ensure natin na kasi kung i-compete mo, ititimbang mo, di ba? O nga, no, malaki pala ang gastos kapag merong namamatay dahil sa road crashes, merong nagkakaroon ng disability dahil sa road crashes. Why not prevent it? No? Prevention is better than a pound of cure, sabi nga nila. Ito naman po, Doc, ano po yung general reminder po ninyo sa publiko natin para ma-avoid po yung mga ganitong klase po ng disability? Yes, number one is very important. We have to do our lifestyle check. No? Napaka-importante eating a healthy, balanced diet. No? Every day of our lives, yan, pagkain talaga ng maayos. No? Huwag po nating aalisin lahat yan. Yung pagkain ng maayos. Pangalawa, maternal health care. No? Prenatal check-up. No? Dapat consistent po tayo doon lalo. Pero kung ikaw ay may balak, no, kayo mag-asawa yung balak magbuntis, no, at magkaroon na ng pamilya, siguraduhin po natin na hindi lang during sa pagbubuntis, no. Dapat simulan natin 6 months, 1 year, we prepare, no, si daddy, si mommy, para masigurado natin na ang development ng fetus natin sa loob ng tiyan ay magiging maayos. And at the same time, we follow the instructions of our doctors by eating or taking the multivitamins like iron, folate, and of course, sabi nga nila yung iodine, no? And at the same time, check up, consultation, regular consultations for everyone para po yung ating masigurado natin tumaas na bang BP, ang cholesterol, no? Ang ating sugar sa katawan, no? Every 6 months to 1 year, dapat meron po tayong konsulta sa doktor. Libre naman po ang pagpapacheck up sa ating mga health centers sa buong Pilipinas. Napaka-importanting pumunta po tayo, no? And another is, maayos po na implementasyon ng ating mga batas trapiko, no? At ang mismong mga mananakay, pedestrians, and of course, the drivers, whether man siklista yan, cycle driver, private car drivers, TNVS, no? Napaka-importante pong sumunod tayo sa batas trapiko. Lately po, nakikita natin, even pedestrian lane is not safe for everyone. So, minamatay na po, no? So, paano po pag nagkaroon din yan ng kapansanan? So, to prevent everything, no, napaka-importante po, sabi ko nga kanina, sa inyong dalawa is, prevention is better than a pound of cure. Pero paano kung nandiyan na ang kapansanan? So, anong pwede natin gawin? No, isama po natin sa pagpaplano yung taong mismong may kapansanan. Kasi kami po mismong mga may kapansanan ang nakakaalam ng aming pangangailangan. Kami po ang nakakaranas. We have the lived experience. So, isama niyo po kami, una, sa konsultasyon, no? Tawagin niyo po kami, pero ensure na inklusibo po, no? Dapat merong sign language interpreter to assist the deaf. Dapat po accessible yung venue na pagpupuntahan namin. Very important, paglabas ng bahay ay accessible po. Dahil pag sa amin pong accessible ito, lahat po ng tao sa pamayanan ay magiging accessible. Take note, lahat po tayo, it's a cycle ng buhay natin ay magkakaroon ng impairment. Thereby, pag naka-experience po ng impairment, makaka-experience po ng barriers yan, magkaka-disability po ang isang tao. So, wala pong isang tao sa Pilipinas ang hindi makaka-experience ng disability. And with that, maraming salamat po sa pag-imbita ninyo dito sa amin. Sa akin, I mean, no, with Move as One Coalition at sa hat ko rin pong isa, Women with Disabilities, Leap to Social and Economic Progress Inc., kung saan po isang OPD or Organization of Persons with Disabilities for Women with Disabilities din po yung binibigyan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc. Napaka-eye-opener ng ating discussion ngayong araw. Sana nagsilbing reminder ito sa ating mga kasambahay maging aware at alerto para maingatan nating physical at mental na kalusugan. Kasi dapat healthy tayo. Yes, and speaking of mental health, isa sa mga nakakapag
nagpapasaya sa ating mga Pinoy ay ang masarap na pagkain. Kaya para sa update ng ating dish for today, puntahan muna natin si Ira kasama si Chef Raytam Bagilat. Hello, sasaya na ba kami this morning? Oo, sobrang saya kasi ang dami nating pagkain for today. Sige nga po, Chef, guide niyo po kami sa mga food pa na dinala niyo for today sa amin po. Okay, we have Hopia, partner ng ginawa nating longgan with glutinous rice balls. We have Piaya, Yeah. may Cantonese mooncake, taro mooncake, and then kundol mooncake, and then ube hopia. And for the dish, meron po ako ditong adobo sa puti, Sarap. and then grape salad, and lastly, our pork binagoongan with mango salsa. Uy, paki-focus nga. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang plating at kung gaano ka-generous yung laman ng pork binagoongan. Grabe, no? Grabe talaga. Sobrang na-amaze talaga ako sa mga pagkain natin for today. Pero Chef, sa mga gusto naman matuto kung paano ginagawa, Yes, kasi po. alam po natin, kayo po ay nagka-conduct ng classes. Paano ba sila makakapag-book ng iyong mga classes? Okay, for my Facebook account at aking page, visit sila at Chef Raytam. And sa aking face-to-face class at upskills.ph. And for my free recipe, visit lang kayo sa aking YouTube channel at Chef Raytam din po. Ayan. Chef, baka meron kayong gustong batiin for today? Of course, my family in Isabela, the Bagilat family and Jacinto family po. Ayun. Chef Raytam, thank you so You're much po welcome talaga. po. Sobrang happy ko palagi pag ikaw yung guest namin kasi alam kong sobrang linamnam ng mga pagkain natin at laging special po yung dinadala niyo for us. Thank you, Chef Raytam. Gagawin ko tong recipe na to kasi madali lang eh. O mga kasangbahay, sana nag-enjoy kayo sa recipe natin for today ha. At syempre, lagi kong paalala sa inyo, don't forget to cook with love and cook it right! That's right! O, puntahan naman natin yung mga kasama natin ngayon. I have money. Sige, magbabalita muna tayo dahil meron tayong magandang news para sa mga Yoy. history and art Uy. enthusiasts na job seekers. Nag-announce kasi ang National Museum of the Philippines na may mga bakanting posisyon sa kanilang offices sa NMP Complex in Manila. Yan ay ang mga Museum Curator 2 sa Geology and Pantheology Division, Senior Museum Researchers sa Geology and Pathology Division at Ethnology Division, Museum Researcher 2 sa Archaeology Division, Museum Guide sa Office of the Director sa National Museum of Fine Arts, Museum Technician 2 sa Archaeology Division, Botany and National Herbarium Division, Ethnology Division at Zoology Division. Ang deadline ng applications ay sa darating na July 24, 2026. Kaya take note lang po na ang mga hindi makakakumpleto ng kanilang requirements ay hindi tatanggapin o ipaprocess ang application. Para naman sa kompletong detalye ng bawat position at requirements, iscan nyo lang ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Shoutout muna sa lahat ng nakashare ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina tinanong natin sila kung ano ang mas mahalaga, talent o pagiging matyaga. Narito po ang ilan sa kanilang naging sagot. Ang sabi ni Celi Reblando, kailangan po matyaga dahil kung wala man siyang talent, kung matyaga siyang makikinig sa mga turo at payo sa kanya, matututo rin siya at makaagawa ng maayos. Perfect. Eto, galing naman kay Jem Torres. Para sa akin, pareho. Kasi gaya ng sinabi ni Sir Joshua kanina, hindi sa lahat ng pagkakataon, applicable din yung matyaga lang. Gaya ng pagiging surgeon. Ikaw talaga yung ano. Ikaw talaga yun. Si Joshua talaga ay isang influencer. Matyaga, matutunan, pero hindi talaga makuha yung dapat na gawin. Wala rin. Bakit mo pa ako dinamoy? medyo nagdududa nga rin siya sa sagot niya na yun eh. Bakit mo daw ginaya? Ginamit mo pa ako example, Merong Joy. naniwala sa'yo na na-commenter influencer natin. na talaga, Joshua. Upo ka dito. Valid talaga, valid. Si Jem naman eh. Ito naman ang komento ni Marvin Orongan. Pagiging matyaga, kasi kung wala tayong tiyaga sa buhay, di tayo makakakain at di tayo matututo sa buhay. Kung may tiyaga,
sa lahat ng bagay. Makukuha natin kung ano ang gusto natin. Kala ko Sinera sinigang talaga siya. Alam ko yung nasa isip niya. Kapag Hindi may talaga. tiyaga, May nila. sinigang at may pagpapala. Pero naisip ko, Joshua, dahil sabi mo, Sir John, naisip ko naman may mga engineer naman na nung bata sila, di sila magaling sa math. Di ba may mga ganun, ay hindi ako magaling sa math, pero nag-engineer siya ngayon. Hindi na siya engineer ngayon. Mali. O kaya, Eto na naman, baka maging example na naman ako. Hirap na nga rin siya kanina. Iputput niya yung sa surgeon nga na eh. yun sa sarili niya. Okay na. Tsagain na lang natin lahat yan. Pagtsagaan nyo na ako. may napaniwala ka. May na-inspire ka. Jen Torres. Mag-usap tayo mamaya. Baka magpa-check up na lang tayo dito sa ating mga mobile dental and optical clinics. Ngayon, July 14, 2026, ang Unit 1 ay nasa Barangay San Antonio Covered Court, Santa Maria, Isabela. Ang unit number 2 po ay nasa Poblacion Norte, Barangay Hall, Mayantok, Tarlac. Meron naman po tayong Unit 3 na nasa Garcesa Street, Purok Durian, Barangay Poblacion 3, Pigkawayan, North Cotabato. At ang unit number 4 naman po ay nasa Barangay Taway, Covered Court, Ipil, Zamboanga, Sibugay. At ang unit number 6 ay nasa Mandawi City. City Jail, Female Dormitory, Barangay Basak, Mandawi City, Cebu. Abangan nyo naman po yung upcoming schedule po ng unit number 5. Tomorrow po, July 15, ay nandito po siya sa Sitio Uwihaw, Barangay Amaga, Sigma, Capiz. Yes, at para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue at Good Morning Kuya official social media pages. Hindi natatawa kasi ako sa daming mabuti mong sinabi, yung medyo duda ka pa yung natandaan niya. Si Jem talaga. Jen Torres talaga yun. Pag Jem, sinasabi ko sa'yo, pag ako tinawag ni Kuya. Ano yung sinasabi mo? Kuya, ano lang yun Ano? Erase na natin yun. Wala may replay. Batingin ko na si Doc Jack Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry. JE Dental Clinic will help achieve your healthiest, most beautiful smile. For increase, visit their Facebook and Instagram page or visit the clinic at 161 1/3 floor, Bansalang Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. Dalian mo, yun ang tapos na ako. Gusto ko lang din pabatiin ng belated happy birthday si Sis Abigail Rodel ng lokal ng Parada Santa Maria, Bulacan. Ang sarap po ng chicken pastil. Salamat po sa Diyos. At syempre, sa mga friends ko sa Kila Outdoors, good morning. Ako rin. Ang saya, no? Bumabati ako. Tuloy kayo. Sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna and... Ano tong pinapabati sa atin? Good morning, Kuya. Would like to thank EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. You know, Wow. we love our eyes. Bakit ngayon ka lang? Operada na yung mata ko. Ako may chance pa, oh. Igalaw mo, igalaw mo. Igalaw mo ang Sige nga, baso. sige nga. Ipakita mo yung Sabihin bali mo nga, ng ano. EO Executive Optical, love your eyes. Kaya kailangan ng palitan. Bumisita ka Sumisigaw na. Wala, ang dami ko na minus points ngayong araw. Okay, sige. Thank you and good morning din sa Martinez Dental Clinic located at Camus Street, Gammon Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. They also have another branch located at 3rd floor, Arnich Building, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Plaridel, Bulacan. For inquiries, you may contact 0448-139-403 and 0969-051-8616. Thank you, Dr. K. Chris Martinez Rotap, for taking care of my pearly whites. Martinez Dental Clinic, we make your dreams smile possible. Good morning sa aking Mamsi. Hello, Maraming salamat sa pagsama sa amin this Tuesday morning. Kita-kits po ulit tayo bukas for more good news and interesting activities dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!